Sa bawat pagkakataon na lumalabas ang aking nobyang kasama ang kanyang dating kasintahan, may ipinapadala siyang pera sa akin. Ang una ay 200,000, ang pangalawa ay 500,000. Sa ikatlong pagkakataon, nagtanong ako, hindi mo ba pwedeng huwag na lang magpadala ng pera? Gusto kitang makasama sa pagsalubong ng bagong taon. Direkta niyang ipinadala sa akin ang 1,000,000. Kinabukasan, nakita ko ang larawan ng isang relo ni Tien Tiditsin, na regalo raw ng aking nobya sa kanya. Pag-uwi ko noong gabing iyon, dinalhan niya ako ng isang rosaryong sandalwood bilang paghingi ng tawad. Pero alam ko, isa lang itong consolation prize. Kung hindi lang dahil kay Tien Tiditsin, na nagpadala sa akin ng mga larawang iyon kahapon, siguro hindi ko maiisip na pipiliin ng aking nobyang mahal sa buhay na magbigay ng consolation prize sa iba, at ang consolation prize para sa akin. Ang kanyang nobyo, katulad niya, ay nagdahilan na may trabaho sa law firm, kaya hindi niya ako makakasama sa pagsalubong ng bagong taon. Sa katunayan, kasama niya si Tien Tiditsin. Pero hindi ko iyon pinansin. Sinabi lang ni Tiditsin ang isang salamat at tinanggap ang regalo. Nakita niyang tinanggap ko ang regalo pero wala akong ibang ginawa. Sumimangot si Tiditsin. Nang papalapit na ako sa aking silid, hinarang niya ako. Bigla akong napatigil at nagtatakang tumingin kay Tiditsin na nakaharang sa aking daan. Hindi ko maintindihan kung ano ang ginagawa niya. Nasaan ang regalo ko, sabi ni Tiditsin na may hindi magandang ekspresyon. Nakalimutan mo na ba? Hindi ba't nagkasundo tayo na tuwing sasalubungin ang bagong taon, magpapalitan tayo ng regalo para ipakita na mahalaga sa atin ang isa't isa? Nang marinig ko iyon, saka ko lang naalala. Wala akong pakialam. Ilang taon na ba tayong magkasama? Para na tayong mag-asawa. Hindi na kailangang gawin pa ang mga ganitong formalidad. Kusang sumagot si Tiditsin, pero bigla niyang naramdaman na pamilyar ang mga salitang iyon. Pagkatapos ng ilang sandali, sa kanya naalala. Noong nakaraang pagsalubong ng bagong taon, sabi kong naghanda ng regalo para sa kanya. Pero hindi niya naalala ang usapan namin. Kaya nang dalhin ko ang regalo para makipagpalitan, nakita kong wala siyang dalang regalo. Tanong ko sa kanya na maihalong pagkabigo, bakit pati ang pinag-usapan natin ay nakalimutan mo? Ano ang isinagot niya noon? Sabi niya, ilang taon na ba tayong magkasama? Para na tayong mag-asawa. Mga formalidad lang iyon. Okay lang kung makalimutan. Hindi inasahan ni Tiditsin na ang dahilan na ginamit niya noon ay gagamitin din sa kanya balang araw. Hindi nakapagsalita si Tiditsin. Pilit niyang pinalitan ang usapan. Tumingin-tingin siya sa paligid, hindi mahanap ang paraan para magpatuloy. Sa huli, ibinaling niya ang usapan sa kanyang sarili. Nagugutom na ako. Nakatitig ang kanyang mga mata sa akin. Binuka ko ang aking bibig, pero isang salita lang ang nasabi ko. Isang salita na ikinagulat ni Tiditsin. Hindi niya inasahan na magiging kalmado ang reaksyon ko. Hindi man lang ako nagpakita ng kahit anong pag-aalala. Nagkunwari akong hindi ko naiintindihan. Kung hindi, kailangan mo bang padalhan kita ng pera para makakain ka? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Habang nagsasalita siya, humina ang kanyang boses. Tumingin ako sa kanya. May pagtataka sa kanyang mga mata. Alam ko kung ano ang gusto niyang sabihin. Dati, pihikan sa pagkain si Tiditsin. Dagdag pa na bilang isang abogada, abala siya sa trabaho. Hindi regular ang kanyang pagkain. Kaya kapag sinabi niyang nagugutom siya, kahit anong oras pa iyon, babangon ako para ipagluto siya. Pero ngayon, wala na akong pakialam kung sumasakit ang kanyang tiyan. Sabi ko, kung may pera ka, bumaba ka at bumili ka ng pagkain. May lakad pa ako mamaya. Tumalikod ako para magbihis, pero hindi pa ako nakakalayo ay hinawakan na ako ni Tiditsin sa kamay. Muli akong humarap sa kanya. Nakita ko ang madilim niyang mukha. Gabing-gabi na, lalabas ka pa? Para saan? Hindi ko alam kung bakit bigla siyang nagalit. Hindi ko maalis ang kanyang mahigpit na pagkakahawak sa aking kamay. Sumimangot ako at kumalas. Isang ordinaryong pagtitipon lang. Hindi na ako nagpaliwanag pa, pero hindi iyon matanggap ni Tiditsin.
Pero hindi ka naman ganito dati. Tama, hindi ko siya iniiwan para sa ibang bagay. Kung ako ang dating ako, kapag narinig kong nagugutom si TF Idris, agad akong pupunta sa kusina. Wala na akong ibang iisipin. Pero ngayon, wala na akong pakialam. Tutal, napagdesisyonan ko nang hiwalayan siya. Nagtatakang tanong ni TF Idris, galit ka pa ba? Nanatili akong kalmado. May bahid pa ng kawalan ng pag-asa sa aking boses. Hindi talaga. Tingnan mo, hindi ba't halata? Hindi pa rin mapakali si TF Idris. Tumingin siya sa oras. Sa huli, kusang humakbang siya paatras. Gabing-gabi na. Sasamahan na kita. Pagkasabi niya noon, pumunta siya sa pasilyo. Mula sa likod, narinig niya ang aking impisyenteng boses, hindi na kailangan. Magtitipon lang ako kasama ang mga kaibigan ko. Hindi ka pwede sumama. Ang kanyang kilos at tono ng pananalita ay biglang tumigil. May pagkabigla sa kanyang mga mata. Hindi niya inasahan na tatanggihan ko siya. Sa mga unang taon ng aming relasyon, madalas kong sabihin na gusto ko siyang ipakilala sa aking mga kaibigan. Pero lagi niyang tinatanggihan iyon dahil daw abala siya sa trabaho. Ngayon, kusang loob siyang nag-alok na sumama, pero tinanggihan ko siya. Magsasalita na sana siya nang lampasan ko siya. Diretso akong lumabas ng pintuan. Sa isang barako nakipagkita sa aking mga kaibigan. Pagpasok ko sa pribadong silid, nagulat silang lahat. Uy, napadalaw ang isang espesyal na panauhin. Anong hiwaga ang nagdala sa atin kay Ian dito? Akala ko talaga magdadahilan ka na naman para hindi sumama. Tama, tuwing inaaya ka namin, sinasabi mong may ginagawa ka. Akala namin dahil sa babae, kakalimutan mo na kaming mga kaibigan mo. Nang marinig ko ang kanilang pang-aasar, nahiya ako. Tumawa ako. Dati kasi ang tanga ko. Dahil sa isang babaeng hindi naman ako mahal, nilayo ko ang aking mga kaibigan at nawala ang aking sarili. Umupo ako sa gitna ng aking mga kaibigan. Kumuha ako ng bote ng alak at uminom. Ang lasa ng alak ay kumalat sa aking bibig. May bahid ng pag-alala sa aking mga mata. Sa totoo lang, mahilig din akong uminom dati. Dahil lang hindi gusto ni TF Idris, tumigil ako. Akala ni TF Idris, nagkakilala kami sa pamamagitan ng pagpapakilala ng aming mga magulang. Pero hindi iyon totoo. Unang beses kong nakita si TF Idris sa libing ng aking mga magulang. 10 taong gulang pa lang ako noon. Pero ako mismo ang nag-organisa ng libing ng aking mga magulang. Sabi ng lahat ng aking kamag-anak, wag daw akong malungkot. Sabi nila, unahin ko daw ang pag-asikaso sa mga bisita. Pero nang ako mismo ang magtulak sa kanilang mga bangkay para sunugin, hindi ko na nakayanan. Tumakbo ako at nagtago sa isang sulok para umiyak. Noong mga oras na iyon, nakita ako ni TF Idris. Anak siya ng kaibigan ng aking ina. Nang makita niya akong umiiyak, hindi siya nagsalita. Umupo lang siya sa tabi ko. Pagkatapos, binigyan niya ako ng candy. Gusto mo ng candy? Humihikbi kong kinuha ang candy. Tinanggal ni TF Idris ang balat ng candy. Natunaw ang tamis ng candy sa aking bibig. Hindi tumigil ang aking pagluha. Wala na akong mga magulang. Sobrang miss ko na sila. Kahit na 10 taong gulang pa lang si TF Idris, mukha siyang mas matanda. Hinaplos niya ang aking buhok. Huwag kang matakot. Nandito pa rin sila. Ikaw ay nasa eskwelahan, sila ay nagtatrabaho. Ikaw ay kumakain sa bahay, sila ay nagtatrabaho sa ibang lugar. Kapag hinanap mo sila, babalik din sila. Palagi silang nandito. Mula ngayon, hindi mo na sila makikita. Pero magkikita pa rin kayo sa hinaharap. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, tumingala ako at tumitig kay TF Idris. Sa mga sumunod na araw, dahil sa mga salitang iyon, nalampasan ko ang mga gabi na wala ang aking mga magulang. Sa mahabang panahon, hindi ko nakalimutan ang mga salita ni TF Idris. Hindi ko rin siya nakalimutan. Kahit na ang alam ko lang sa kanya ay ang kanyang pangalan, TF Idris. Pagkatapos ng maraming taon, lumaki na ako. Inayos ng ina ni TF Idris na magkita kami. Sinabi na agad ng ina ni TF na mabait si TF Idris sa lahat ng bagay.
Ang kanyang ugali lang ay malamig. Pero wala akong pakialam. Dahil nakita ko na ang kanyang mainit na puso. Sa loob ng 5 taon, lahat ng aking ginawa ay nakasentro sa kanya. Hindi pwedeng labhan ang mga damit niya gamit ang tubig. Ang una kong ginawa pagkatapos ng trabaho ay dalhin ang kanyang mga damit sa dry cleaner. Sinabi niyang gusto niya na pag-uwi niya sa bahay araw-araw, may mainit na pagkain. Kaya nagbitiw ako sa aking trabaho. Naghanap ako ng trabaho na malapit sa kanyang kumpanya. Hindi masyadong mataas ang sweldo, pero hindi masyadong abala. Lumipat ako sa kanyang bahay. Hindi niya gusto ang amoy ng alak. Simula noon, hindi na ako uminom at nilayo ko ang aking mga dating kaibigan. Inalagaan ko siya. Sa kabutihang palad, hindi nawala ng saysay ang aking pagsisikap. Hindi na siya masyadong malamig sa akin. Hindi niya rin ako tinanggihan sa mga bagay na gusto ko. Katulad ng usapan namin na magpapalitan ng regalo tuwing sasalubungin ang bagong taon. Pero nang akala ko, gumaganda na ang lahat sa aming relasyon, lumitaw ang ibang lalaki. Ang pangalan niya ay Ken Tided Sin. Kaibigan siya ni Tided D.S. Dengis sa kolehiyo. May sakit na germophobia si Tided D.S. Dengis. Hindi niya ako pinapayagang kumain sa kanyang kotse. Hindi ko rin iyon ginagawa. Pero pagkatapos, nakita ko si Ken Tided Sin na kumakain ng biskwit sa kanyang kotse. Tumawa pa si Tided D.S. Dengis at pinunasan ang bibig nito. Unang beses akong gumawa ng cake. Nang magtagumpay ako, dinala ko ang cake para ibahagi ang aking kaligayahan kay Tided D.S. Sumimangot siya at itinulak ang cake. Sabi niya, hindi niya gusto ang matatamis. Pero pagkatapos, kumain kami kasama si Ken Tided Sin. Nang hindi gusto ni Ken Tided Sin ang cake, ibinigay niya ito kay Tided D.S. Masaya naman itong tinanggap ni Tided D.S. Gusto ng aking mga kaibigan ang uminom. Kapag may oras sila, gusto nilang pumunta sa bar para uminom. Nang malaman niya iyon, sumimangot siya. Sabi niya, wag na daw akong makipagkaibigan sa mga taong iyon. Sabi niya, hindi niya gusto ang maingay. Pero nang pumunta sa bar si Ken Tided Sin, sinamahan siya ni Tided D.S. Hindi ko na mabilang ang mga bagay na ganito. Tuwing nagtatanong ako, sinasabi lang ni Tided D.S. na magkaibigan lang sila. Sabi niya, wag ko daw palakihin ang bagay. Pero ngayong iniisip ko, hindi lang ako sapat na mahal ni Tided D.S. Nang masabi ko ang lahat ng aking saloobin, naramdaman kong gumaan ang aking pakiramdam. Tahimik ang aking mga kaibigan. Pagkatapos ng mahabang panahon, sinira ni Ninja Gengi ang katahimikan. Hindi kanya gusto. Bakit gusto mo pa rin siyang makasama? Tumingin ako kay Ninja Gengi. Ngumiti ako at umiling. Hindi na. Nagdesisyon na akong hiwalayan siya. Aalis na ako sa bansa pagkatapos ng 2 linggo. Pagka-uwi ko sa bahay, gising pa si Tided D.S. Pagpasok ko, naamoy niya agad ang amoy ng alak sa akin. Sumimangot siya. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na hindi ko gusto ang amoy ng alak? Kung nagsiselos ka, sabihin mo. Bakit ka pa kailangang magpakalasing? Pumunta ako sa banyo para magpalit ng damit. Nang mapadaan ako kay Ninja Ding, huminto ako. Uminom ako dahil masaya ako. Hindi dahil sa iyo. Hinilot ni Tided D.S. ang kanyang ulo. Pakiramdam niya, hindi ko siya maintindihan ngayon. Hindi na siya nagsalita. Humarap siya sa akin. Handa na sana niya akong tulungan na magpahinga sa aming silid. Pero umiwas ako. Malamig kong sinabi, sa silid ka matulog. Sa sala ako matutulog. Nang marinig niya ang aking mga salita, hindi siya makapaniwala. Gusto mong matulog na magkahiwalay sa akin. Ikinaway ko ang aking kamay. Hindi ba't sabi mo na hindi mo gusto ang amoy ng alak? Kaya mas maganda kung matulog tayo na magkahiwalay. Pagkasabi ko noon, hindi ko na pinansin si Tided D.S. Pumunta ako sa silid. Pagkatapos kong maghilamos, narinig kong isinara ni Tided D.S. ang pintuan. Galit si Tided D.S. Kung dati magpapanik ako at hindi ko alam ang gagawin. Dadali-daliin ko siyang suyuin hanggang sa mawala ang kanyang galit. Pero ngayon wala na akong pakialam. Natulog na lang ako. Kinabukasan, maaga akong umalis ng bahay. Nag-resign ako sa aking trabaho.
Pag-uwi ko sa bahay, tanghali na. Nakita ko si Tideth Dingis na may dalang cake. Tumingin ako sa cake na dala niya. Naalala ko na kaarawan ni Tideth Sin ngayon. Nakita ni Tideth Dingis na umuwi ako, pero hindi siya tumigil sa paglalakad. Hindi man lang niya ako pinansin at umalis ng bahay. Hindi ko siya pinigilan. Dahil alam ko, ito ang paraan ni Tideth Dingis para makipag-away. Mula nang bumalik si Tideth Sin sa bansa, 3 taon na ang nakalipas, nag-away na kami dahil sa kanya. Sa huli, lagi akong susuko. Susuyuin ko si Tideth Dingis hanggang sa mawala ang kanyang galit. Pero sa pagkakataong ito, wala na akong pakialam sa nararamdaman ni Tideth Dingis. Pagkaalis ni Tideth Dingis, pumunta ako sa aking silid. Binuksan ko ang aking computer. Pagkatapos ng 2 linggo, pupunta na ako sa London. Naghanap ako ng matutuluyan at inaral ko ang mga pagkain doon. Nang bumalik ako sa aking kama, binuksan ko ang aking telepono. Nakita kong nag-post si Tideth Sin ng mensahe. Salamat sa mga mahahalagang sandali sa aking buhay. Palagi kang nandyan. Sa larawan, katabi niya si Tideth Dingis. Tinitingnan siya ni Tideth Dingis nang may pagmamahal na hindi ko pa nakita. Gusto ng aking mga kaibigan ang mga post ni Tideth Dingis. Ang unang komento ay galing kay Tideth Dingis. Nangako ako sa'yo. Hindi sisira sa pangako. Ang mga matatalik na kaibigan niya ay walang tigil ding nag-iiwan ng mga salita. Nakikita naming masaya kayo. Kaming lahat ay natutuwa rin. Ang kapaligiran ng mga komento ay payapa. Ngunit winasak ng huling komento. Huwag ka nang mag-post. Noon, iniisip ni AVBA na magpapalaki na naman siya ng issue. Noong una, talagang pinalaki ko ang issue. Noon, hindi ko pa alam na si Tideth Sin ay unang pag-ibig ni Tideth Dingis. Akala ko lang na talagang magkaibigan sila at maganda ang relasyon nila. Agad akong nagpaalala ng isang pangungusap. Gayunpaman, magkaiba sila ng kasarian. Sa pakikipagkaibigan, dapat ding mag-ingat na iwasan ang hinala. Malinaw na isa lamang itong normal na paalala. Agad namang sumimangot si Tideth Dingis. Kahit ang mga kaibigan niya ay nagsabi na huwag maging maliit ang pag-iisip. Masyado raw itong pagiging mapaghanap. Hindi ko maintindihan kung bakit. Isa lang akong nagpaalala. Sinabihan si Tideth Dingis at Tideth Sin na mag-ingat na iwasan ang hinala. Lahat ng atensyon ay ibinaling sa akin. Hanggang sa kalaunan, hindi sinasadyang nalaman ko na si Tideth Sin ay hindi kaibigan ni Tideth Dingis kundi ang taong hindi niya makalimutan. Ngunit dahil hindi gusto ng kanyang ina kaya sila naghiwalay. Lumabas sa ibang bansa. Unang pag-ibig pagkatapos noon nagkaroon ng pangyayari. Na pumayag si Tideth Dingis na makipag-date at pumayag na mahalin ako. Lumabas na ang taong talagang gusto ni Tideth Dingis. Mula simula hanggang wakas ay si Tideth Sin lamang. Sa paningin ng mga matatalik niyang kaibigan, ako ay isa lamang magnanakaw. Na umagaw sa posisyon ni Tideth Sin. Bumalik ang isip ko mula sa alaala. Hindi ko kinumpronta si Tideth Dingis. Sa halip ay direktang pinatay ang telepono. At natulog. Nang magising ako, hating gabi na. Gising ako mula sa malakas na pagyugyog. Nang magising ako, nakita ko agad si Tideth Dingis na may madilim na mukha. Ibinaon ko ang kawalan ng pasensya sa puso ko. Tumingala ako sa kanya. Anong problema? Ang boses ni Tideth Dingis ay malamig. Ipinapakita ang kanyang kawalang kasiyahan ng lubusan. FTBA, alam mo pa bang girlfriend mo ako? Late na akong umuwi. Wala man lang akong natanggap na tawag mula sa iyo. Ang mga matatalik kong kaibigan, ang mga boyfriend nila ay nakakaalam pa. Na tumawag para magtanong. Matapos silang umuwi. Pero ikaw, kahit isang text wala. Anong ibig mong sabihin? Nagulat akong tumingin kay Tideth Dingis. Hindi ko maintindihan kung bakit siya nagagalit. Siya at si Tideth Sin ay magkasama, anong itatanong ko? Hindi ba dati mo akong sinisisi? Kapag nagtitipon kayo ng mga kaibigan, lagi akong tumatawag.
Na nakakainis kaya hindi kita tinawagan. Hindi ba sinabi mo na magkaibigan lang kayo ni Tien Tidetsin? At walang ibang relasyon? Ipinaliwanag ko ng may katwiran. Nagdulot ito ng pagkabigla kay Tidetsin. Nagagalit ka ba dahil sa status ni Tidetsin? Ang boses ni Tidetsin ay may kasiguraduhan. Ngunit umiling ako. Hindi ako galit. Nakampante si Tidetsin. Ako at si Tidetsin, ilang taon na kaming magkakilala. Normal lang na tulungan siyang magdiwang ng kaarawan. Tungkol naman sa status na iyon, ang mga komento sa ibaba. Ay nagbibiro lang. Hindi mo kailangang seryosohin. Bumalik na naman ang antok. Hindi ko na pinakinggan ang paliwanag ni Tidetsin. Sagot ko ng basta-basta, alam ko na. Narinig ni Tidetsin ang kawalang interes sa boses ko. Ang paliwanag sa sandaling ito ay wala ng pasensya. Lahat ng sinasabi ko ay totoo. Hindi mo kailangang magalit dahil dito, bumuntong hininga ako. Kung gayon, paano kita mapapaniwala? Hindi ako nagagalit. Kinuha ko ang telepono ko. At direktang hinanap ang status na iyon sa harap ni Kid. Seriously and Gith, nag-like ako. Ganito ang status na iyon, naniniwala ka na ba? Tumahimik si Tidetsin. Tinitigan niya ako. Na parang gusto niyang kumpirmahin mula sa mukha ko. Kung hindi ba talaga ako nagagalit? Hindi nagtagal, natalo siya at umupo sa tabi ko. Iniunat niya ang kamay niya para yakapin ang baywang ko. Ngunit palihim akong lumayo ng kaunti. May lumitaw na pagkagulat sa ilalim ng mga mata ni Tidetsin. Hindi niya inasahan na tatanggihan ko ang kanyang pagiging malapit. Hindi nasisiyahang sinabi, hindi ba sinabi mong hindi ka nagagalit? Pumikit ako at ayokong tumingin sa kanya. Pagod ako sa trabaho ngayon. Kinuyong ni Tidetsin ang kanyang mga labi. Tumahimik at tumayo at naglakad papunta sa pinto. Kinabukasan nang lumabas si Tidetsin. Kumakain na ako ng almusal. Nang makita niya na walang parte para sa kanya sa mesa. Nagtanong agad si Tidetsin. Maghintay ka sandali. Hindi ako tumingin. Dahan-dahan kong kinain ang aking almusal. Bago ipaliwanag, dati, inihahanda ko ang almusal para sa iyo. Nakita kong hindi ka rin kumakain ng marami. Sa isip ko, hindi mo rin gusto ang luto ko. Hindi na ako gagawa pagkatapos nito. Kung gusto mong kumain, bumaba ka na lang para bumili. Nagulat si Tidetsin. Nang magsalita siya, ang tono niya ay bihira at medyo malambot. Hindi ba dati mong gustong pumunta sa amusement park? Sasama ako sa iyo ngayon. Huwag ka nang magalit. Ayokong magpatuloy sa pagpapaliwanag. Na hindi ako nagagalit. Gayunpaman, sinabi ko na. Si Tidetsin ay matigas ang ulo sa sarili niyang pag-iisip. Tungkol naman sa amusement park. Gustong-gusto kong pumunta noon. Mula pagkabata ay ulila ako. Walang magulang na nagdala sa akin sa amusement park. Pagkatapos kong mahalin si Tidetsin, maraming beses kong nabanggit. At inanyayahan ko rin siyang sumama. Ngunit sa tuwing sinasabi ni Tidetsin na masyado itong pambata. Naabala siya sa trabaho at walang oras. At wala rin siyang interes sa amusement park kaya tumanggi siya. Ginugunita ang nakaraan. Ngayong pagkakataon naman, ako ang tumanggi. Huwag na, para lang sa mga bata, hindi na ako pupunta. Pamilyar na pamilyar kay Tidetsin ang dahilan ng pagtanggi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya sumuko. Sa huli, napilitan akong magbigay dahil nairita na ako sa kanya. Dahil hindi Sabado o Linggo. Hindi gaanong karami ang sasakyan sa daan. Diretso kaming nakarating sa amusement park. Pagbili ng tiket at pagpasok sa amusement park. Papasok, nakita ko ang isang pamilyar na grupo ng mga tao. Si Tidetsin at ang grupo ng mga kaibigan ni Tidetsin. Nangunguna ang babaeng nagngangalang Nim. Nang makita ni Nim si Tidetsin, masayang-masaya siyang lumapit at binati siya. Inakay siya papunta sa harap at ako ay napahiwalay sa likod. Sa grupong hindi nagkakasundo. At walang reaksyon. Si Tidetsin ay walang malay na lumingon sa akin. Parang ngayon lang ako nakita ng grupo.